napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad, at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad, kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan na lang tayo magkantahan. Napapansin sa iyong mga kapaligiran, kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad, at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating
Okay, sa ating pong programa, 3 to 5 in the afternoon, araw ng Wednesday, ang ating pagbati sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng programang Balikasan, Balik Kalikasan, nagtataguyod ng kamalayan at kalinga sa kapwa at kapaligiran tungo sa kapayapaan at kaunlaran. RV Castro po lamang bumabati ng isang makakalikasang araw sa lahat po at maging sa ating mga kabayan sa Bayon Dagat at mga expats who are living here enjoying the beauty of this wonderful Philippines. Have fun around. At siyempre sa ating pong programa, sa loob ng 2 oras, bukas pong ating telephone numbers para sa inyong reaction, 553-8656 at ganyan din sa ating website, www.ustream.tv/channel Kakampi Online. Okay, sa ating pong pagmamalasakit and advocacy ng environmental concern, partner po natin ang Bukas Palad Philanthropia Incorporated, isang civil society organization legally registered with the Securities Exchange Commission and continuously every year advocating the environmental care and protection, likewise the promotion of culture of love, hindi culture of death. Culture of love, leadership, obedience, volunteerism, and eco-friendliness. Okay. At siyempre, sa ating papagtaguyod, ating pong pinasalamatan ang lahat ng sumusuporta sa ating simpleng programa, as well as sa ating mga project ng Bukas Palad Philanthropia. Ito po ang tinatawag na practical concern and practical programs that will really enhance our environmental concern and protection. But most especially, we would like also call the attention of our fellow men as well as those living in the Philippines, our good friends from abroad, to really consider that the environment is one and for all, blessing as well as a challenge for us all, especially in this country na trying to pull its all resources to rectify, to evaluate, and to improve so that there will be a proper development of our environment as well as the promotion of moral environment, which underlies the basic principle of our advocacy, an awareness and assistance to our fellow men as well as the environment for peace and development. Okay, so that unfortunately I would like to greet Mel Chavez, who failed to come on time, as well as engineer, I forgot his name again, sorry, Engineer Ray Naba. At sa next time, we will have him on air as well live sa ating ITV Media Forum. I would like to thank also our partners, Gold Life, and of course, Cape Juan. And all our friends like those promoting Laminine and Dream Life, as well as all the environment-friendly products that will be of help and benefit not only to gain wealth, but also to maintain our health. Okay? Cape Juan.
Okay, at narito ang ating isang concern para sa awareness. We always refer to the Holy Scriptures as the underlying principle in all our projects, programs, and activities. And especially sa restoration ng ating balik-kalikasan, back to nature. And let me share with you the biblical excerpt from the book of Genesis, chapter 1, verses 1 to 31, chapter 2, verse 11. But partially, at pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo, at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig, at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat na mailap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyo makakain. Ang lahat ng halamang luntian, ibibigay ko naman sa mailap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat na maibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos siyang likhain ng lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ika-7 na araw. So yan po ang batayan na ikangay kung bakit ang tao, we as human beings, we retain the authority given unto us by our good Creator na maging stewards of the Mother Earth. Lahat ng kanyang wonderful creation entrusted sa human being. And it is created. Everything is created for the benefit of humanity. And it is for this reason na ating programa Balik-Kalikasan ay dapat mag-recognize sa ganitong reality that God created everything for the benefit and welfare of humanity and to maintain His loving presence and providential care to mankind. Man is given the authority to become the stewards of God's wonderful creation. So nilalang ng Diyos ang lalaki at babae. Isang lalaki lang yan, isang babae. Remember, ang man and woman, ang dalawang words ay pareho nagtataglay yung salitang man. Man, woman, naroon pa rin ang man. Okay? So that walang in between. And God blessed them and said, go and multiply with your children and replenish the earth and subdue everything. O ibig sabihin, under your power. Kaya ang tao nagbibigay ng tinatawag na responsibilidad na pamahalaan ang mga nilikha ng Diyos, ang mga hayop, ang mga isda. Sino nabigay ng pangalan? Walang iba kundi tao. Kita mo, para bang ay makulit nga ang tao kung magbigay ng pangalan. Ano mga isda ang dalawang pangalan? Kumbaga ang man and woman. Ayan, parehong man yan. May distinction lang in the word woman. Okay. Sa isda, ganun din. Lapu. Dalawang beses tinawag. Allen? Ano pa? Maya. Gigi. Galunggong.
Ano pa ang dalawang beses may pangalan ng isda? Ha? Ha? Pero meron daw isda na mas bingi at mas makulit, kaya tatlo ang kanyang pangalan. Ano yon? 555. Century tuna. Pero lahat po karamihan, ano? Maya, ano? Gigi, ano pa? Mga hayop. Paano yung mga hayop? Binigyan niya ng pangalan ng mga hayop, no? Kabayo, kalabaw, ano pa? Buwaya, kambing, at baboy, ano pa? Lahat na gumagapang sa lupa. Mga manok, yan, ginawa sabungan, pagsabong, ha? Okay, so lahat po yan ay binigay ng Diyos sa tao at ang Diyos mong lumikha ng mga hayop na yan. Pero yung tao ang namahala, ang tao ang nagbigay ng pangalan para alagaan yung mga hayop na nilikha ng Diyos para pakinabangan ng tao. Okay. And then, bibigyan din ko rin ng uri ng butil, lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy niyo makakain. So, dapat ang pagkain pala ng tao ay mga butil. Kaya meron tayong bigas, butil yan, ano? Ano pa? At bungang kahoy, anong mga prutas alam ninyo? Mga bata, alam niyo yan, ano? Masarap, apple, ha? Ano pa? Ubas. Ano pa? Mais, may butil din yan. Mangga, ayan. Pinya, lahat yan, no? Na ika ngay para sa tao yan. At yan po ay napaka-importante. Maraming vitamins and minerals ang mga prutas, ang mga bungang kahoy. Yan sana ang paglaanan natin ng investment. Okay? At ano pa ang importante natin dapat malaman? Yung po palang mga luntian, yung mga halamang luntian ay bibigay naman niya sa mailap na hayop, malaki man o maliit, para sa lahat ng mga ibon na kanilang makakain. Okay? So that meron po lahat na paglalagyan. And this very important to consider, meron tayong nature. Bilang tao, taglay natin ang human nature. May biological needs tayo. At meron din tayong spiritual needs. Yung mga tinatawag na lower than humanity ay yung mga hayop, ay meron din silang tinatawag na biological needs. At yan yung pinatawag na para masustain at maprolong ang kanilang buhay. Pero may kanya-kanya po tayong pagkain na dapat bigyan natin ng prioridad. Kaya ba nung nangyayari, pagka nalabag natin ang kayusan at tinakda ng ating Creator, nagkakagaroon ng kaguluhan. Kung nagiging kumikilos tayo outside of the boundary ng ating scope, nating responsibility, nagkakaroon ng misunderstanding, nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon po ng kaguluhan. At ikang napaka-importante na ibalik natin ang kaayusan sa magitan ng proper understanding na tayong mga tao ay mayroong prioridad sa pagkain, ang ating pagkain, mga butil at mga bungang kahoy. So, yung mga hayop, kanino yan? Ay para din sa hayop yon. Pero yung mga mailap at saka yung mga mababangis na hayop, ay bibigyan din man, malaki o maliit. Pero wala tinatawag pa yung mababangis, ang kanilang mga pagkain ay kapwa hayop din. Pero ito malaking mga hayop at maliit, yan ay mga pagkain nila ay vegetarian sila. Yung mga herbs, yan, mga damo. Okay. Kaya pagkakainin ng tao, ang hindi para sa kanya, nagkakaroon po ng dysfunction. Okay. Kung maliwanag po yan. Pero sa ating kapanahunan, na-extend na rin po yung ating ikangay mga extension ng buhay ay nasusustain sa magitan din ng mga herbal plants. Okay, kaya itong mga ating sponsors, nagpo-promote sila ng product na nagmula sa herbs at sa plants sapagkat maraming vitamins at minerals ang mga yun. At ngayon, nasa capsule na yan. At importante na dapat na wag naman natin kalilimutan yung priority, walang ay kangay substitute sa pangunahing
food nutrients na binigay sa atin ng Diyos. Ano yan? Yung pong mga butil, mga isda. Yung tinatawag na fish at saka yung prutas. Importante yan, okay? Secondarily, iba namang sources of vitamins and minerals na approve naman yan ng FDA, Food and Drug Administration. Okay? At ating pong tunghayan. Ano pa itong ating maganda impormasyon? At especially para pagkain ng mga tao, ng mga bata, ibang klaseng pagkain po, inilunsad ng bukas palad para din tumaas ang kanilang level ng kanilang existence. Ay meron din pong kaluluwa yan. Kaya importante, itaas natin, level up ang pagkain. Number 1, nagbibigay ng sustansya sa lahat ng pagkain ay ang tubig. At kung tubig, may mineral water na tinatawag, may mineral ingredients, yun din pong holy water, importante yan. Mas maganda po ang mga ingredients at yan hindi po nasisira yung holy water. Yan ang tinatawag na miracle water. Kaya atin pong pansinin itong proyekto ng Theotokos Mercy Feeding. Na dyan pinapakain, hindi lang yung katawan, may blessed bread, at pati yung pong kaluluwa ay mayroong holy water for the healing of body and soul. Okay, napansin po ninyo yung Theotokos Mercy Feeding na kung saan meron pong pari na nagbe-bless ng tinapay at ng tubig upang maging holy bread and holy water. Na yan pong holy water ay iniinom for healing of body and soul. Okay? So, importante din po yan sa mga may sakit, pang-healing po yung holy water. Ano po ibig sabihin ng Theotokos? This is the word na nagmula sa salitang Griego, Theotokos. Ibig sabihin, God-bearer. Ang isinilang ng Birhen Maria ay ang anak ng Diyos na si Jesus. Kaya Theotokos, ang Son of God, ang kanyang dinala sa kanyang sinapupunan at isinilang niya ito at pinangalan ng Jesus. Si Jesus Christ pong tinutukoy. Kaya yung salitang Theotokos ay title ni Virgin Mary na ibig sabihin siya po ang nagdala sa kanyang sinapupunan at isinilang niya
ang anak ng Diyos na si Jesus. Kaya po bakit mercy feeding? Ang mercy feeding po antidote sa mga tinatawag na meron pagka mamamatay na. Ang tawag ay mercy killing. Pag hindi na mapakinabangan ng mga may sakit, matatanda na, para hindi maghirap yung mga anak sa pagbabayad, ay pinapatay na lang. Nilalagutan ng mga tinatawag na life support. Yun po ay mercy killing. So tayo po naman sa pakipag-ugnayan sa Bukas Palad Pilantropiya, kanilang tinataguyod ay mercy feeding na ikang ipagpatuloy na pakainin ang mga bata at matatanda ang lahat ng mga nananalig sa Diyos na lumikha, pakainin at busugin ang awa ng Diyos. At ay nabubusog lamang sa pamagitan ng awa ng Diyos. At ang awa ng Diyos unang pinadama kay Birhen Maria, nananalig na siya ang maging ina ng anak ng Diyos. Kaya siya tinatawag na Theotokos, mercy feeding. Kaya importante yan. Magre-reflect yan sa mga kababaihan, sa mga nanay, na dahil din sa awa, napalaki nila ang kanilang mga anak. Pinapakain nila, inaalagaan, dahil sa awa at pagmamahal nila sa kanilang anak. At dahil din sa awa ng Diyos, nagagawa nilang pakainin at alagaan at kalingain ang kanilang pamilya. Sa mamagitan din na magandang example ni Birhen Maria. Theotokos, mercy feeding. Okay? So, paalaala po at nais natin pasalamatan ang God Life at Laminine.